sobrang lambot na tong bulalo na to. Parang pati baby, kayang-kayang nguyain to. Welcome back to your favorite travel and food review channel, Darcy Goes To! Andito kami ngayon sa Bulalo Capital dito sa Tagaytay na Sugbo Highway. Yan, dahil nag-trending yung Bulalo food trip namin sa may Ridge Park. Oh, iyan ang sinasabi ko. Bulalo! Naghanap uli kami ng Bulalo spot dito sa Tagaytay na may breathtaking view ng Taal Volcano. Yan, kitang-kita nyo naman. Sobrang lapit. Close-up view na naman tayo sa Taal Volcano. Ang ganda ng view. At masarap kumain ng bulalo. Okay, buti na lang may dine-in na uli. Saan na yung vaccination card ko? Nadala mo ba? Bulalo Capital number 2, kung saan ito yung pinaka-latest branch nila dito sa Tagaytay na Sugbo Highway. Yan, kita nyo sobrang bago at ang daming mga tao dahil ang ganda ng gimmick nila dahil sobrang ganda ng view. Yes. Kita mo yung Taal Volcano at meron din silang roof deck. Oo, maganda pa dito kasi yung restaurant na to talaga yung vinyag glass. So, kitang-kita mo talaga yung ganda ng Tagaytay. Ang IG worthy, di ba? Yes, Instagram. Umorder kami ng special bulalo nila na sizzling bulalo and Bulalong Tagaytay. So, ito yung mga signature nila na bulalo. Actually, meron pa nga sila yung dragon bulalo tsaka kimchi bulalo kaso hindi available. Yun sana i-feature natin para syempre, unique naman yung bulalo na may present natin, di ba? Tikman na natin tong bulalo. Okay, una nating titikman dito sa Bulalo Capital is yung signature nila na bulalo steak. Actually, dito, 4 different types of bulalo yung meron sila. And yung available lang is sizzling bulalo steak and yung bulalong Tagaytay. First time ko makakatikim ng sizzling bulalo, kaya medyo na-curious ako. And nakaka-amaze si Kuya kanina yung tinatransfer niya sa sizzling plate tong bulalo. Ayan. Actually, yung size niya is talagang yung actual serving pa rin ng bulalo na beef shank. Pinakita sa atin kung paano siya nagsisizzle. Tapos yung gravy sauce niya. Then andito rin yung bone marrow. Tingnan na natin tong sizzling bulalo. So far, dito sa Tagaytay, ito yung the most tender bulalo na tikman ko. Grabe. Kasi kahit hindi mo siya gamitan ng ngipin, nag-melt at maghihiwa-hiwalay talaga yung bulalo niya, yung karne niya. Mararamdaman mo talaga sobrang lambot. And nag-complement yung sizzling gravy dito sa bulalo. At sobrang flavorful. Kakaiba siya. Nagustuhan ko tong sizzling bulalo. Kahit first time ko natikman to, talagang grabe. Flavorful nga talaga ng gravy nila. Ang sarap. Grabe. Ilalapat mo pa lang yung kutsara mo sa bulalo meat. Talagang naghihiwa-hiwalay na siya. Sobrang tender ng bulalo. Sarap. Actually, nung inunguya ko nga siya, talagang melts in your mouth sa sobrang tender. Hindi ako sobrang tender ng bulalo nila dito. Tapos yung sauce niya na medyo smoky, buttery, savory. Ito yung first time ko makatikim ng sizzling bulalo. Sobrang satisfied ako. Sarap. Sobrang lambot talaga. Ito yung nagdala ng tenderness ng beef bulalo. Sarap. Yung combination ng sauce tsaka yung natural flavor ng bulalo meat. Sarap. Panalo to. Ang ganda pa ng view mo dito sa Bulalo Capital. Kitang-kita mo yung Taal Volcano.
Bulalo Capital. Yun lang, madaming tao. Kasi nga, hype ngayon dahil nga, grabe naman kasi yung environment dito. Sobrang Instagrammable. Tapos yung wall niya, puro window. So, nakakaiba talaga. Sa sobrang lambot na tong Sizzling Bulalo, lalo ako na-excite. Tikman itong Tagaytay Bulalo. Bulalo Tagaytay. Actually, medyo may difference siya kumpara sa mga classic bulalo na natitikman natin dahil iba yung veggies niya. Para sa akin, parang masasabi ko siya na meron siyang fusion ng classic bulalo and then sinigang. Tapos, ang kakaiba daw sa kanya is yung way ng pagluto nila sa broth. Okay, tikman na natin tong Tagaytay Bulalo. Gupin muna natin yung sabaw. Sarap. Medyo maalat-alat siya, pero nandun pa rin yung lasa nung bulalo. At medyo ma-veggie rin yung lasa niya. Tapos yun nga, parang may konting asim din at the same time. Marami siyang kakaibang gulay like okra, meron din siling haba. Hindi naman totally kakaiba. Kumbaga, hindi siya normal na nilalagay sa bulalo kasi ngayon ko lang matatry yung ganito. Kakaiba nga yung broth niya kumpara sa mga natitikman natin previously na mga bulalo dahil ito parang meron siya medyo may gingery taste yung broth niya pero andun lasang-lasa mo pa rin talaga yung beefiness nung broth tapos alam mo pagka natikman mo siya kakaibang sabaw ng bulalo. Syempre alam nyo naman dun tayo sa mas kakaiba, mas unique and then at the same time masarap siya, satisfying yung sabaw niya. Sobrang lambot na tong bulalo na to, parang pati baby kayang-kayang nguyain to. Nakakatuwa sa lambot niya. Number 1 talaga, gusto ko yung bulalo kapag number 1 yung tenderness niya. Parang hindi ko na nga kailangan ng ngipin para lang nguyain siya. Sobrang lambot. Pag sara ko ng bibig ko, durog na siya. Pagka sama-samahin mo yung bulalo with sabaw, with gulay, talagang andun na talaga yung perfect bulalo na masasabi ko. Andun yung rich nung lasa ng bulalo, yung sabaw niya, grabe rin, beefy, and yung bulalo, wala akong magsabi, sobrang lambot talaga, na pati baby, kayang nguyain na to. Actually, para siya talagang fusion ng sinigang at bulalo dahil sa halo-halong veggies niya na okra, may mais, meron siyang siling haba, and then may mga repolyo. Kakaibang bulalo nung natikman natin dito sa Bulalo Capital. Sarap. Sasuggest ko, mas maaga kayong pupunta dito and siguro kung kaya nyo nang pumunta ng weekday, go for it kasi wala siguro masyadong tao. Pag weekend, grabe ang daming tao, lalo na pag hapon. Etong restaurant na to, open na siya 6 AM, grabe 6 AM pa lang open na, pero nung pumunta kami mga 10 AM, ang dami na agad na tao, so talagang grabe, hype talaga tong lugar na to. And well, wala akong masabi kasi worth it naman talaga yung biyahe mo, yung gising mo ng maaga para sa bulalo na to dahil sobrang tender at lambot. Kahit baby nga, uniulit ko, kayang nguyain. Yan, kain na kami, gutom na kami. Dito sa roof deck nila, marami kang pwedeng pagpicturean. Alam nyo naman tayong mga millennials, kailangan natin ng IG-worthy spot at syempre hindi tayo uuwi ng mga walang nakuwang magagandang pictures para sa IG natin or Facebook. Pag-aakit kayo dito sa roof deck, kailangan i-present nyo yung resibo. Meaning, kailangan kumain talaga kayo or nag-dine-in kayo dito sa Bulalo Capital. And kung gusto nyo lang mag-picture-picture, ayaw nyo kumain, may entrance fee sila na 50 pesos per head para makapagpa-picture kayo dito sa mga iba't ibang klaseng IG-worthy props nila. Ganda! Mahilig ka bang mag-travel? Osaka, Japan. Cebu, here we go! Loves Taiwan! First life! Saya naman dyan! Madami na talagang pinagbago simula nung nagka-pandemic. YLU GU Park. Tara, Park! Tara!
Langoy na tayo. Prepare your surfboards and let's catch some waves. Ready? 1, 2, 3. Oh, kain. Yes, Kobe beef. We are going for a non-stop street food. Oh, juicy blowtorch. Ushi! Sobrang sarap. Oh. Halal main food for all. Dotonbori. New normal ready na yung restaurant. Oh, look at that. Seafood heaven, oyster heaven. Welcome to our favorite travel and food review channel, Darcy Goes to Kain o Travel. Pagsabayin natin. This is the end of our Bulalo adventure dito sa Tagaytay. Comment below where you like us to go next. And please subscribe to our channel if you like our videos. Dito talaga sa Tagaytay, masarap yung bulalo. Yes. Siyempre, dagdagan mo pa ng napakagandang view ng Taal Volcano. Ewan ko lang kung hindi pa, mas lalong sumarap yung bulalo food trip mo dito sa Tagaytay. Alam nyo naman tayong mga millennial, kung saan hype, kung saan may magandang view, kung saan masarap mag-picture, pang IG worthy shots, doon tayo. At syempre, walang tatalo sa masarap talaga na bulalo pagka malamig yung panahon dito sa Tagaytay. Thank you guys for watching. See you on next video. Okay, purgang-purga na ako sa bulalo. Nakailang bulalo tayo ngayong araw? Kahapon pa nga.